Maraming Pinoy ang nahuhulog sa petsa de peligro dahil sa maling mindset sa pera. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng prinsipyo na pwedeng magbago ng iyong financial future. Mula sa first hour rule sa sahod hanggang sa latte factor na nagpapakita kung paano ang maliliit na gastos ay pumipigil sa yaman. Tatalakayin din natin ang automation, boring investments, at tamang budgeting para hindi ka maging alipin ng utang. Pero ang pinakamahalagang aral ay nasa dulo ng video. Kaya siguraduhin mong tapusin ito hanggang huli dahil doon mo matutuklasan ang ultimate strategy para sa tunay na kalayaan sa pera. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1, ang first hour rule sa iyong sahod. Ang unang aral na dapat nating itanim sa ating mga isipan mga ka-daily ay ang tinatawag na first hour rule pagdating sa ating kinikita bawat buwan. Napansin niyo ba na tuwing dumarating ang sweldo ay parang dumadaan lang ito sa ating mga palad dahil agad nating binabayaran ang kuryente, tubig, upa at pati na ang mga utang natin sa tindahan o sa credit card. Ang madalas na pagkakamali nating mga Pilipino ay inuuna nating bayaran ang lahat ng ibang tao bago ang ating sarili. Kaya sa huli ay wala nang natitira para sa ating kinabukasan. Ang konsepto ng first hour rule ay simple lang dahil ang kailangan mo lang gawin ay itabi ang kinita mo sa unang oras ng iyong pagtatrabaho sa bawat araw bago mo pa man maisip na gastusin ito sa kahit anong bagay. Isipin mo na kung nagtatrabaho ka ng 8 hours sa isang araw, ay nararapat lang na ang bayad sa unang oras na iyon ay mapunta sa iyong investment o savings account dahil iyon ang tunay na bayad sa iyong pagod at hirap. Kapag ginawa mo ito ng consistent ay binibigyan mo ng halaga ang iyong oras at hindi ka lang basta nagtatrabaho para payamanin ang ibang kumpanya o ang mga tindahan na binibilhan mo ng mga gamit na hindi mo naman talaga kailangan. Sa madaling salita mga ka-daily ay kailangan nating baguhin ang nakasanayan nating formula na income minus expenses equals savings dahil madalas ay zero ang natitira sa dulo ng equation na yan. Ang tamang diskarte na dapat nating gawin ay income minus savings equals expenses para masiguro natin na may nakatabi na tayo bago pa tayo magsimulang gumastos para sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Kung ang sahod mo halimbawa sa isang araw ay 500 pesos at nagtatrabaho ka ng 8 hours, ay lumalabas na ang halaga ng isang oras mo ay nasa 62 pesos and 50 centavos lamang. Mukha itong maliit sa simula pero kung ang 62 pesos and 50 centavos na ito ay itatabi mo araw-araw ng walang palamya, ay makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong financial status paglipas ng ilang taon. Ang disiplina sa pagbabayad sa sarili muna ay ang pundasyon ng lahat ng mayayamang tao sa mundo dahil alam nila na ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng sahod kundi sa dami ng perang natitira at naitatabi mo para sa iyong sarili. Huwag mong hintayin na lumaki ang sahod mo bago ka mag-ipon dahil ang totoo ay kung hindi mo kayang magtabi ng maliit na halaga ngayon, ay hindi mo rin kayang magtabi ng malaking halaga sa hinaharap. Marami sa atin ang nagsasabi na kulang na nga ang sahod para sa pagkain at pamasahe, kaya paano pa tayo makakapagtabi ng para sa unang oras na iyon? Pero dito pumapasok ang tinatawag nating invisible savings mindset. Kapag sinabi nating invisible savings ay parang itinuturing mo na ang perang itinatabi mo ay isang mandatory tax or bayad na kailangang makuha agad bago mo pa makita ang net pay mo sa iyong bank account. Isipin mo na lang na nagkaroon ng biglaang kaltas sa sahod mo na hindi mo mapipigilan, kaya mapipilitan kang pagkasyahin ang natitirang pera sa loob ng isang buwan para mabuhay ng maayos. Ang totoo mga ka-daily ay napaka-flexible nating mga Pilipino
At kaya nating gawan ng paraan ang kahit anong budget basta't nandyan na ang sitwasyon. Kaya dapat nating gamitin ang abilidad na ito para sa ating ikabubuti. Ang unang oras ng trabaho mo ay ang pinaka-productive na bahagi ng araw mo, kaya dapat ang bunga nito ay mapunta sa isang bagay na lalago at magbibigay sa iyo ng financial freedom sa darating na panahon. Huwag nating hayaan na ang lahat ng pawis at puyat natin ay mapunta lang sa mga pansamantalay na saya o sa mga gamit na nawawala ang value paglabas pa lang ng mall dahil deserve natin ang mas magandang buhay. Ang layunin ng aral na ito mga ka-daily ay hindi para pahirapan tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon, kundi para iligtas tayo sa posibleng hirap na darating kapag hindi na natin kayang magtrabaho sa hinaharap. Maraming tao ang abot langit ang sahod, pero pagdating ng retirement age ay umaasa pa rin sa kanilang mga anak o sa maliit na pension mula sa gobyerno dahil hindi nila natutunan ang sining ng pagbabayad sa sarili. Kung sisimulan mo ang first hour rule ngayon, ay parang nagtatanim ka ng isang puno na magbibigay sa iyo ng lilim at prutas pagdating ng panahon na pagod ka na sa pakikipagsapalaran sa buhay. Hindi kailangan na maging eksperto ka sa math para makuha ang logic na ito dahil ang kailangan lang ay ang iyong matinding desisyon na putulin ang cycle ng kahirapan at kawalan ng ipon sa inyong pamilya. Isipin mo na lang na ang bawat 60 minutes na ginugugol mo sa opisina o sa iyong negosyo ay may katumbas na seguridad para sa iyong mga mahal sa buhay at para sa iyong kapayapaan ng isip. Ang pagyaman ay hindi isang swerteng dumarating sa iilan lang, kundi ito ay resulta ng mga simpleng desisyon na ginagawa natin araw-araw tulad ng pagpiling itabi ang unang oras ng ating pinaghirapan. Sa huli mga ka-daily ay tandaan nyo na ang oras ang ating pinakamahalagang asset sa mundong ito. At kapag lumipas na ito ay hinding-hindi na natin ito mababalik kahit gaano pa tayo kayaman. Kaya naman sa susunod na makakuha ka ng iyong payslip o sahod, ay tignan mo ito ng mabuti at tanungin ang iyong sarili kung ilan sa mga oras na itinrabaho mo ang talagang napunta sa iyo at sa iyong pangarap. Kung mapapansin mo na 0% ang napupunta sa iyong future self, ay oras na para mag-adjust at ipatupad ang first hour rule nang may paninindigan at walang takot. Simulan mo sa maliit na porsyento kung talagang gipit pa sa ngayon, pero siguraduhin mo na habang tumatagal ay nadadagdagan ang halagang itinatabi mo hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong buhay. Ang pagiging financial literate ay nagsisimula sa pag-unawa na ang bawat sentimo na hawak mo ay may potential na maging ₱1 at ang bawat ₱1 ay may potential na maging ₱1,000,000 kung bibigyan mo lang ito ng tamang pagkakataon. Magtiwala ka sa proseso at huwag kang susuko dahil ang disiplinang itinatanim mo ngayon ang magiging susi mo para marating ang rurok ng tagumpay na matagal mo nang inaasam para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Aral number 2. Ang milagro ng latte factor sa iyong bulsa. Ang pangalawang aral na tatalakayin natin mga ka-daily ay ang tinatawag na latte factor o ang mga maliliit at tila walang kwentang gastos na unti-unting umuubos sa ating mga pinaghirapan. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit kahit anong kayod ang gawin natin, ay laging kulang ang ating sahod at laging ubos ang pera bago pa man dumating ang susunod na kinsenas. Ang totoo niyan mga ka-daily ay hindi ang malalaking bayarin tulad ng upa o kuryente ang madalas na sumisira sa ating budget, kundi ang mga kape, milk tea, sigarilyo, o ang madalas na pagpapadeliver ng pagkain dahil lang sa tinatamad tayong magluto. Isipin nyo na ang bawat 100 o 200 pesos na ginagastos nyo araw-araw para sa mga luho na ito ay parang butas sa isang timba na kahit anong laki ng tubig ang ibuhos mo, ay hinding-hindi ito mapupuno. Ang latte factor ay hindi tungkol sa pagbabawal sa iyong mag-enjoy sa buhay, kundi tungkol ito sa pagmulat ng iyong mata sa halaga ng pera na nawawala sa iyo dahil sa mga habit na maaari mo namang kontrolin o palitan ng mas murang alternatibo.
Sa aral na ito ay susuriin natin kung paano ang maliliit na barya ay may kapangyarihang baguhin ang iyong tadhana kung matututunan mo lang itong irespeto at itabi ng tama. Marahil ay iniisip nyo na ano naman ang magagawa ng 50 piso or 100 piso ko kung itatabi ko ito araw-araw, pero dito pumapasok ang tinatawag nating opportunity cost, mga ka-daily. Ang opportunity cost ay ang halaga ng mga bagay na nawawala sa atin tuwing pipiliin nating gastusin ang ating pera sa isang bagay imbes na i-invest ito para lumago. Kung ang 100 pesos na ibinibigay mo sa mga malalaking coffee shop araw-araw ay ilalagay mo sa isang investment fund na lumalago ng 10% bawat taon, ay magugulat ka na pagkalipas ng 30 years ay mayroon ka ng mahigit 5 million pesos. Iyan ang milagro na tinutukoy ni David Bach dahil ang bawat barya na hawak mo ngayon ay may binhi ng pagiging milyonaryo sa loob nito kung hahayaan mo lang itong tumubo sa tamang paraan. Ang problema nating mga Pilipino ay mahilig tayo sa instant gratification o ang panandaliang sarap na nakukuha natin sa pagkain o sa pagbili ng mga uso kaya nakakalimutan natin ang long-term na seguridad ng ating pamilya. Hindi kasalanan ng uminom ng masarap na kape pero dapat mong itanong sa iyong sarili kung ang kapeng iyon ba ay mas mahalaga kaysa sa pangarap mong magkaroon ng sariling bahay o ang maagang pagreretiro na walang iniisip na utang. Upang mapagtagumpayan ang latte factor, ay kailangan nating magkaroon ng tinatawag na daily savings formula kung saan sinusukat natin ang ating pag-asenso sa bawat araw na lumilipas, mga ka-daily. Isipin mo na ang pag-iipon ng $27 o sa pera natin ay humigit kumulang 1,500 pesos sa loob ng isang araw ay sapat na para maging milyonaryo ang isang tao sa loob ng ilang dekada. Pero dahil alam nating mahirap itabi ang ganoong kalaking halaga agad, ay maaari tayong magsimula sa mas maliit na halaga tulad ng 100 pesos o 200 pesos na karaniwan nating nagagastos sa mga hindi importanteng bagay. Ang sikreto ay ang substitution strategy, kung saan imbes na bumili ka ng mahal na kape sa labas, ay magbaon ka na lang ng kape mula sa bahay o imbes na mag-order ng pagkain, ay magluto ka na lang ng sariling baon para sa opisina. Sa ganitong paraan ay hindi mo nararamdaman na nagtitipid ka ng sobra dahil nakukuha mo pa rin ang gusto mo pero sa mas matalinong paraan at sa mas mababang halaga. Ang bawat pisong naisalba mo mula sa mga habits na ito ay dapat mong ituring na sundalo na magtatrabaho para sa iyo para dalhin ka sa rurok ng tagumpay na inaasam mo sa hinaharap. Dapat nating tandaan, mga ka-daily, na ang pagyaman ay hindi isang mabilisang proseso, kundi ito ay resulta ng mga paulit-ulit na tamang desisyon na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang latte factor ay isang paalala na wala tayong karapatang magreklamo, na mahirap ang buhay kung hindi naman natin tinitignan kung saan napupunta ang ating maliliit na barya tuwing lalabas tayo ng bahay. Marami sa ating mga kababayan ang nabubuhay sa paycheck-to-paycheck cycle dahil feeling nila ay deserve nila ang reward pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho. Pero ang totoo ay mas lalo lang silang nabaon sa hirap dahil sa ganitong mindset. Ang tunay na reward para sa iyong sarili ay ang kalayaan mula sa stress ng pera at ang kakayahang makatulog ng mahimbing dahil alam mong mayroon kang sapat na pondo para sa anumang emergency na darating. Kapag natutunan mong iwasan ang mga tukso ng sales sa mall o ang mga promo sa mga online shopping apps, ay unti-unti mong mararamdaman ang paglaki ng iyong savings account na hindi mo akalaing posible pala. Ang pagiging wise sa pera ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging responsable sa mga biyaya na natatanggap mo para hindi ito masayang sa mga bagay na magbibigay lang ng panandaliang saya, pero pangmatagalang sakit sa ulo.
Sa huling bahagi ng aral na ito mga ka-daily, ay hinahamon ko kayong tignan ang inyong bank statement o ang inyong wallet at hanapin kung nasaan ang inyong sariling latte factor na pumatay sa inyong budget nitong nakaraang buwan. Maaaring ito ay ang hindi nagagamit na gym membership o ang mga subscriptions sa mga streaming sites na bihira mo namang mapanood dahil sa sobrang busy mo sa trabaho. Kapag nahanap mo na ang mga butas na ito ay agad mo itong takpan at ang perang matitipid mo ay itabi mo agad sa iyong investment account para doon na ito lumago ng kusa. Ang disiplina sa maliliit na bagay ang susubok kung handa ka na bang humawak ng mas malaking halaga ng pera dahil kung sa bariya pa lang ay talo ka na ay siguradong sa libo-libo ay lalo kang malulunod. Simulan mo ang pagbabago ngayon at huwag mong hayaan na ang iyong kinabukasan ay mawala lang dahil sa isang basong kape o sa isang order ng milk tea na makakalimutan mo rin naman ang lasa pagkatapos ng ilang minuto. Mag-focus ka sa iyong long-term goals at gawin mong motivation ang pangarap mong ginhawa para sa iyong mga magulang at mga anak dahil iyon ang tunay na investment na hindi matatawaran ng kahit anong luho sa mundo. Tandaan mo na ang bawat maliit na sakripisyo mo ngayon ay magbubunga ng malaking tagumpay bukas, kaya huwag kang mapagod na piliin ang tama para sa iyong financial freedom. Aral number 3. Stocks versus bahay. Ano ang mas mabilis magpalago ng yaman? Ang pangatlong aral na tatalakayin natin mga ka-daily ay ang usapin tungkol sa kung saan ba talaga mas mabilis lumago ang pera sa pagitan ng pagbili ng sariling bahay o ang pag-i-invest sa stocks. Marami sa ating mga Pilipino ang pinalaki sa mindset na ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa ang pinakamataas na simbolo ng tagumpay at ang pinakaligtas na investment na maaari nating gawin sa buhay. Madalas nating naririnig sa ating mga magulang na kailangang kumuha agad ng bahay habang bata pa dahil tumataas ang presyo ng lupa at para raw hindi tayo nangungupahan habang buhay sa lugar na hindi naman sa atin. Pero ayon sa pag-aaral ni David Bach at sa kasaysayan ng ekonomiya ay madalas na mas mabilis at mas malaki ang kinikita ng mga taong naglalagay ng pera sa stock market tulad ng S&P 500 kumpara sa mga naglalagay ng lahat ng ipon sa isang property. Ang stocks ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging bahagi ng pinakamalalaking kumpanya sa mundo na patuloy na nag-i-innovate at kumikita habang ang bahay naman ay isang asset na madalas ay naglalabas pa ng pera sa iyong bulsa para sa maintenance at buwis. Dapat nating intindihin mga ka-daily na ang pagbili ng bahay ay may kasamang mga nakatagong gastos or hidden costs na madalas ay hindi natin na isasama sa ating computation tuwing tayo ay nangangarap. Kapag kumuha ka ng bahay sa pamamagitan ng loan o mortgage sa loob ng 20 or 30 years, ay halos madoble o matriple ang presyong babayaran mo dahil sa laki ng interes na kinukuha ng bangko. Bukod pa rito ay nandiyan ang realty tax na binabayaran taon-taon, pati na ang gastusin sa pagpapaayos ng bubong o pagpipintura at ang monthly association dues kung ikaw ay nasa subdivision o condo. Sa kabilang banda ay ang stock market investments ay nangangailangan lamang ng napakaliit na maintenance fee at maaari mong simulan sa maliit na halaga nang hindi nangungutang ng milyon-milyon. Ang stocks ay may tinatawag na compounding returns kung saan ang iyong kinita ay muling nagtatrabaho para kumita pa ng mas malaking halaga hanggang sa lumubo ito nang hindi mo namamalayan. Habang ang bahay mo ay tumataas, ang value ng dahan-dahan ay ang stock market naman ay may kapasidad na mag-multiply ng iyong yaman sa mas mabilis na paraan sa loob ng mahabang panahon. Isa pang mahalagang aspeto na dapat nating tignan, mga ka-daily ay ang tinatawag na liquidity o ang bilis ng pagpapalit ng iyong investment tungo sa cash kung sakaling mangailangan ka ng pera. Ang stocks ay napaka-liquid dahil sa isang click lang sa iyong cellphone ay maaari mo na itong ibenta
at makuha ang pera mo sa loob ng iilang araw lamang nang walang gaanong abala. Samantalang ang pagbebenta ng bahay at lupa ay maaaring tumagal ng ilang buwan o minsan ay ilang taon bago ka makahanap ng tamang buyer na handang magbayad sa presyong gusto mo. Maraming mga kababayan natin ang tinatawag na house poor o iyong mga taong may magandang bahay pero walang pera sa bangko dahil lahat ng kanilang sahod ay napupunta na lang sa pagbabayad ng buwanang amortization. Kapag nagkaroon ng emergency ay hindi mo naman pwedeng putulin ang isang sulok ng iyong bahay para ibenta at pambayad sa hospital bills, kaya napipilitan ng iba na mangutang sa mataas na interes. Ang pagkakaroon ng tamang balanse sa iyong portfolio ay mahalaga para hindi ka matali sa isang asset na mahirap ibenta tuwing kailangan mo ng mabilisang pondo para sa iyong pamilya. Nandidiyan din ang usapin tungkol sa career mobility o ang kalayaan mong lumipat ng lugar para sa mas magandang oportunidad sa trabaho mga ka-daily. Kapag nakabili ka na ng bahay at nakatali ka na sa isang location, ay madalas na tinatanggihan mo ang mga promotion o trabaho sa ibang lungsod o bansa dahil hindi mo maiwan ang iyong inuulungang property. Ang stocks ay flexible at hindi nakatali sa kung nasaan ka man dahil maaari mo itong dalhin kahit saan ka magpunta sa buong mundo habang patuloy itong lumalago para sa iyo. Ang bahay ay nagbibigay ng stability at forced savings na maganda rin naman para sa mga taong walang disiplina sa pag-iipon. Pero kung ang habol mo ay ang mabilis na pagyaman, ay hindi ito ang pinaka-epektibong tool. Ang pag-ari ng bahay ay higit na isang lifestyle choice kaysa sa isang investment dahil ang tunay na investment ay dapat nagpapasok ng cash flow sa iyong bulsa buwan-buwan imbes na puro gastos. Kung balak mong magretiro ng maaga ay kailangan mong mag-isip ng mas malawak at hindi lang mag-focus sa apat na sulok ng isang gusali na unti-unti ring naluluma at nababawasan ng kalidad habang tumatagal ang panahon. Sa dulo ng aral na ito mga ka-daily ay hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng bahay dahil ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad at kapayapaan ng isip para sa bawat Pilipino. Ang punto natin dito ay dapat nating unahin ang pagbuo ng ating wealth sa pamamagitan ng stocks o iba pang high-growth investments bago tayo maglabas ng malaking pondo para sa isang bahay na titirhan. Isipin mo na kung ang down payment mo sa bahay na nagkakahalaga ng 500,000 pesos ay inilagay mo muna sa stock market, ay baka pagkalipas ng ilang taon, ay kaya mo nang bilhin ang bahay ng cash mula sa iyong kinita. Huwag kang magmadali na makipagsabayan sa mga kakilala mo na nakabili na ng bahay sa social media dahil hindi mo alam ang bigat ng utang na dinadala nila gabi-gabi para lang mapanatili ang imaheng iyon. Maging matalino sa pagpili kung saan mo itatanim ang iyong mga pinaghirapang pera at siguraduhin na ang pipiliin mo ay ang landas na magdadala sa iyo sa tunay na financial freedom sa mas mabilis na panahon. Ang yaman ay hindi lang nakikita sa ganda ng bubong ng iyong bahay, kundi sa laki ng iyong investments na handang sumuporta sa iyo kahit hindi ka na nagtatrabaho. Aral number 4. Automation ang susi sa disiplina ng pag-iipon. Ang pang-apat na aral na dapat nating matutunan mga ka-daily ay ang kapangyarihan ng automation para hindi na tayo palaging umaasa sa ating willpower o sariling kontrol tuwing dumarating ang sweldo. Aminin natin na bilang mga Pilipino ay napakahirap labanan ng mga tukso lalo na kapag nakikita nating marami pang laman ang ating bank account o wallet pagkatapos ng kinsenas at katapusan. Ang problema sa pag-asa lang sa ating disiplina ay madalas tayong natatalo ng ating emosyon o ng mga biglaang sale sa mall at mga online shopping apps na nag-aalok ng malalaking discount. Ayon kay David Buck, ang pagyaman ay hindi dapat maging isang mahirap na laban araw-araw, kundi dapat itong maging isang sistema na tumatakbo ng kusa kahit hindi mo binabantayan.
Sa pamamagitan ng pag-automate ng iyong savings at investments, ay tinatanggal mo ang pagkakataon na maisip mo pang gastusin ang perang dapat ay nakatabi na para sa iyong kinabukasan. Ito ang pinaka-epektibong paraan para masigurado na ang iyong future self ay laging nababayaran ng mauna bago pa mapunta ang pera mo sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Sa panahon natin ngayon mga ka-daily ay napakarami ng digital tools at mga mobile apps na pwedeng tumulong sa atin para magawa ang automation na ito nang walang kahirap-hirap. Halos lahat ng malalaking bangko dito sa Pilipinas ay meron ng feature na tinatawag na standing order or scheduled transfer, kung saan ang maaari mong iset na tuwing kinsenas ay kusa nang kukuha ang system ng particular na halaga mula sa iyong payroll account. Ang halagang ito ay diretso nang lilipat sa iyong hiwalay na savings account o kaya naman ay sa iyong investment portfolio tulad ng Pag-ibig MP2 o stock market account. Ang kagandahan nito ay hindi mo na kailangang mag-log-in pa at mag-isip kung magkano ang itatabi mo dahil ang system na ang gagawa nito para sa iyo nang walang mintis. Kapag hindi mo na nakikita ang perang iyon sa iyong main account, ay hindi mo na rin ito bibilangin bilang panggastos, kaya mapipilitan kang pagkasyahin ang natitirang balance para sa iyong pangangailangan. Ang automation ay parang isang robot na nagtatrabaho para sa iyong pangarap habang ikaw ay busy sa iyong trabaho o nagpapahinga kasama ang iyong pamilya. Dapat nating tandaan na ang willpower ng tao ay parang baterya ng cellphone na nauubos din sa paglipas ng araw dahil sa dami ng desisyon na kailangan nating gawin. Kapag pagod ka na galing sa trabaho at nakita mo ang isang bagay na gusto mong bilhin, ay mas madali kang matukso kung alam mong may pera ka pa sa account mo, kaya naman dapat mong unahan ang sarili mo. Sa pamamagitan ng automation ay tinatanggal mo ang decision fatigue o ang pagkapagod sa paggawa ng paulit-ulit na desisyon kung mag-iipon ka ba o hindi sa buwan na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga empleyado ang nagtataka kung bakit lumalaki ang kanilang SSS o GSIS contribution nang hindi nila nararamdaman dahil ito ay automatikong kinakaltas bago pa nila makuha ang kanilang sahod. Maaari mong gayahin ang sistemang ito sa iyong personal na buhay sa pamamagitan ng paggawa ng sarili mong automatic deduction system para sa iyong mga long-term goals. Ang pagiging consistent ay mas mahalaga kaysa sa laki ng halaga, at ang automation ang tanging paraan para masiguro ang consistency na ito sa loob ng 10 o 20 taon nang hindi ka napapagod o nakakalimot. Isa pang benepisyo ng automation, mga ka-daily, ay ang pagbabawas ng stress at anxiety pagdating sa usapin ng pera dahil alam mong mayroong sistemang sumusuporta sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alala kung nakalimutan mo bang magtabi para sa emergency fund o kung may pambayad ka ba para sa iyong insurance dahil lahat ng ito ay nakaschedule na sa iyong banking app. Ang kapayapaan ng isip na naibibigay ng automation ay walang katapat na halaga dahil binibigyan ka nito ng kumpiyansa na kahit anong mangyari ay umuusad ang iyong financial life. Maraming Pilipino ang nabaon sa utang dahil hindi nila na-automate ang kanilang mga bills at savings kaya nauuwi sila sa pagbabayad ng mga late fees at penalties na maaari naman sanang naiwasan. Kapag ang sistema mo ay maayos at automated, ay mas marami kang oras para mag-isip ng mga paraan kung paano pa mapapalaki ang iyong income imbes na maubos ang oras mo sa pag-aayos ng budget. Ang teknolohiya ay narito para pagsilbihan tayo at ang pinakamatalinong paggamit nito ay ang pag-automate ng landas patungo sa iyong kayamanan. Sa huli mga ka-daily ay hinahamon ko kayong subukan ang automation kahit sa maliit na halaga muna tulad ng 500 o 1,000 pesos tuwing sahod para makita nyo ang epekto nito. Magugulat kayo na pagkatapos ng 6 na buwan o 1 taon, ay mayroon na kayong malaking ipon na hindi nyo man lang na malayang nabuo dahil hindi nyo ito pinaghirapang itabi ng manual.
Ang susi sa pagiging milyonaryo ay hindi ang pagiging pinakamatalino sa math, kundi ang pagiging pinaka-disciplined sa paggawa ng system na hindi kayang sirain ng iyong sariling emosyon. Huwag mong hayaan ang iyong kinabukasan sa tsamba o sa kung ano lang ang matitira sa dulo ng buwan, dahil madalas ay wala talagang natitira kung hindi ka maglalagay ng harang. Simulan mong iset up ang iyong mga bank apps ngayon at gawin mong automatic ang iyong pagyaman para pagdating ng panahon ay pasasalamatan mo ang iyong sarili sa desisyong ito. Tandaan mo na ang automation ay ang tulay sa pagitan ng iyong pangarap at ng katotohanan, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon na maging wise sa paggamit ng iyong pera at oras. Aral. Number 5. Ang boring na pag-i-invest ang tunay na magpapayaman sa iyo. Ang panlimang aral na dapat nating tandaan, mga ka-daily, ay ang katotohanan na ang pinaka-epektibong paraan ng pagyaman ay madalas na nakakainip o boring. Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng social media, ay madalas tayong maakit sa mga investment na mukhang exciting o iyong mga nangangako na mabilis na magdodoble ang pera mo sa loob lang ng maikling panahon. Marami sa ating mga Pilipino ang nabibiktima ng mga scam o mga risky na investment tulad ng mga bagong crypto coins o mga networking na kailangan mong mag-recruit dahil gusto natin ng mabilisang resulta. Pero ayon sa turo ni David Bach, ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng mga boring na investments tulad ng S&P 500 index funds o kaya naman ay ang ating Pag-ibig MP2 dito sa Pilipinas. Ang mga ito ay tinatawag na boring dahil hindi mo kailangang bantayan ang presyo nito bawat minuto at wala itong masyadong drama dahil ang kailangan mo lang gawin ay hayaan itong tumubo sa loob ng mahabang panahon. Dapat nating maunawaan mga ka-daily na ang pag-i-invest ay hindi isang laro sa casino kung saan kailangan mong tumaya sa kung ano ang mainit o trending na balita sa television. Ang konsepto ng boring investments ay nakabase sa tinatawag nating diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng itlog mo sa iisang basket para hindi ka malugi ng husto. Kapag nag-i-invest ka sa isang index fund ay parang bumili ka ng maliit na parte ng 500 pinakamalalaking kumpanya sa mundo, kaya kahit may iilang bumagsak, ay laging may sasalo para umangat ang iyong pera. Hindi mo kailangang maging isang genius o eksperto sa finance para yumaman dahil ang kailangan mo lang ay ang pasensya na panoorin ang iyong pera na lumaki ng dahan-dahan pero sigurado. Ang problema sa mga exciting na investment ay madalas silang mauwi sa malaking pagkalugi dahil sa sobrang taas ng risk o panganib na dala nito sa iyong mga pinaghirapang ipon. Ang pagiging boring sa iyong diskarte ay nangangahulugan na mas pinahahalagahan mo ang seguridad ng iyong pamilya kaysa sa kilig na dulot ng pagsusugal sa stock market. Ang isa pang kagandahan ng boring investments, mga ka-daily, ay ang pagkakaroon ng peace of mind o kapayapaan ng isip dahil hindi mo na kailangang mag-alala tuwing may balita tungkol sa ekonomiya. Maraming mga tao ang hindi makatulog sa gabi dahil ang pera nila ay nakataya sa mga kumpanyang hindi naman matatag o sa mga investment na hindi nila naiintindihan ang kalakaran. Kapag ang sistema mo ay simple at nakafocus sa long-term growth, ay mas magkakaroon ka ng oras para sa iyong pamilya at sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo sa buhay. Hindi mo kailangang basahin ang lahat ng financial reports o makinig sa lahat ng guru sa internet dahil alam mo na ang iyong pera ay nasa isang safe at proven na sistema na subok na sa loob ng maraming dekada. Ang yaman na nabuo mula sa disiplina at consistency ay mas matatag kaysa sa yamang nakuha mula sa swerte o sa mabilisang panalo
dahil ang boring na paraan ay nagtuturo sa iyo ng tamang ugali sa paghawak ng pera. Isipin mo na lang na ang iyong investment ay parang isang punong kahoy na itinanim mo na hindi mo kailangang hugutin araw-araw para tignan kung may ugat na, kundi kailangan mo lang itong diligan at hayaan sa ilalim ng araw. Kailangan din nating iwasan ang tinatawag na market timing o ang pag-aabang kung kailan mababa ang presyo bago tayo magsimulang mag-invest dahil madalas ay huli na tayo bago natin malaman ang totoo. Sa boring investments ay ginagamit natin ang strategy na dollar cost averaging, kung saan naglalagay tayo ng parehong halaga buwan-buwan anuman ang mangyari sa market. Ibig sabihin mga ka-daily, ay bibili ka pa rin kahit mataas o mababa ang presyo dahil ang habol mo ay ang kabuuang bilang ng shares na may ipon mo sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Ang strategy na ito ay tinatanggal ang emotion sa pag-i-invest, kaya hindi ka matatakot na maglagay ng pera kahit na may krisis o may problema sa mundo. Ang mga pinakamayayamang tao ay hindi iyong mga laging nagpapalit-palit ng investment, kundi iyong mga nanatiling tapat sa kanilang simpleng plano kahit na maraming tukso sa paligid. Ang pagiging matatag sa iyong boring na plano ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng magic formula para yumaman ng mabilis, pero lagi namang nauubusan ng pera sa huli. Sa huli mga ka-daily ay tandaan nyo na ang pagyaman ay isang marathon at hindi isang sprint o mabilisang takbuhan, kaya dapat ay matutunan nating mahalin ang prosesong ito. Huwag kayong maiinggit sa mga kakilala nyo na nagpo-post ng kanilang malalaking panalo sa mga risky na assets dahil hindi nila ipinapakita ang dami ng beses na sila ay natalo o nabaon sa utang. Ang tunay na tagumpay ay iyong nararating mo ng may dignidad at walang masyadong stress dahil alam mong ginawa mo ang tamang paraan para sa iyong kinabukasan. Simulan mong tignan ang mga boring na options tulad ng index funds o government-backed savings programs dahil doon mo matatagpuan ang tunay na seguridad na hinahanap mo. Ang pagpili sa boring na landas ay ang pinakamatalinong desisyon na magagawa mo para masiguro na pagdating ng araw ay hindi mo na kailangang magtrabaho para sa pera, kundi ang pera mo na ang magtatrabaho para sa iyo. Manatiling focus sa iyong layunin at huwag hayaang maguluhan ang iyong isip sa mga ingay ng mundo dahil ang iyong disiplina sa simpleng paraan ang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Aral number 6. Ang 70-30 rule para sa balanseng pamumuhay. Ang pang-anim na aral na tatalakayin natin mga ka-daily ay ang tungkol sa tamang allocation ng iyong kinikita gamit ang 70-30 rule. Marami sa atin ang nahihirapan mag-budget dahil pakiramdam natin ay kailangang maging sobrang kuripot para lang makapag-ipon. O kaya naman ay nagiging sobrang gastador tayo dahil hindi natin alam kung magkano ba talaga ang dapat nating itatabi. Ang 70-30 rule ay isang simpleng formula kung saan ang 70% ng iyong sahod ay mapupunta sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay tulad ng pagkain, upa, kuryente, tubig, at pamasahe. Ang natitirang 30% naman ang gagamitin mo para sa iyong kinabukasan na mahahati sa pag-iipon, pag-i-invest, at pagbabayad ng mga utang kung mayroon man. Sa pamamagitan ng sistemang ito ay hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim tuwing sasapit ang sweldo dahil mayroon ka ng malinaw na limitasyon at direksyon kung saan dapat mapunta ang bawat sentimong pinaghirapan mo. Ang layunin nito ay bigyan ka ng kalayaan na mag-enjoy sa kasalukuyan habang sinisiguro mo na ang iyong future self ay hindi mapapabayaan at laging may sandigan. Dapat nating bantayan ang tinatawag na lifestyle inflation, mga ka-daily, dahil ito ang madalas na sumisira sa ating 70-30 rule kahit na tumataas pa ang ating sahod sa trabaho. Ang lifestyle inflation ay ang hilig nating mga Pilipino na itaas din ang ating gastos tuwing nakakakuha tayo ng promotion
o dagdag na kita sa ating negosyo. Halimbawa, kung dati ay kontento ka na sa simpleng cellphone, pero nung tumaas ang sahod mo ay kumuha ka agad ng pinakabagong modelo sa pamamagitan ng installment, ay doon na nagsisimulang masira ang iyong budget. Ang susi para mapanatili ang balanseng buhay ay ang pananatili sa 70% na limitasyon para sa iyong expenses kahit gaano pa kalaki ang iyong kitain sa hinaharap. Kung lumaki ang sahod mo ay huwag mo agad palakihin ang iyong gastos, kundi mas palakihin mo ang porsyento ng iyong investments para mas mabilis mong marating ang iyong financial freedom. Ang pagiging disiplinado sa ratio na ito ang maghihiwalay sa mga taong habambuhay na nagtatrabaho para sa bills at sa mga taong kalaunan ay hinahayaan na ang kanilang pera ang magtrabaho para sa kanila. Mahalaga ring maintindihan na sa loob ng 30% na inilalaan natin para sa ipon at invest, ay dapat nating unahin ang pagbuo ng emergency fund para sa ating kapayapaan ng isip mga ka-daily. Ang emergency fund ay ang iyong safety net na gagamitin mo lang kapag may hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, pagkaka-layoff sa trabaho, o mga biglaang pagkukumpuni sa bahay. Kung wala kang nakatabing pondo para dito ay siguradong mapipilitan kang galawin ang iyong investments o kaya ay mangutang sa mataas na interes na lalong magpapahirap sa iyong sitwasyon. Kapag buo na ang iyong emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong expenses, ay maaari mo nang ibuhos ang buong 30% sa mga wealth-building assets tulad ng stocks, index funds, or mutual funds. Ang pagkakaroon ng ganitong istruktura ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kahit anong bagyo ang dumating sa iyong buhay, ay hindi guguho ang iyong financial house. Ang disiplina sa paghahati ng pera ay hindi tungkol sa pagkakait sa sarili, kundi tungkol ito sa paggawa ng matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Isang malaking hamon para sa ating mga Pilipino ang pagbalanse ng tulong sa pamilya habang sinusunod ang 70-30 rule na ito, lalo na kung tayo ay inaasahan sa bahay. Marami sa atin ang nagiging breadwinner at madalas ay lumalampas sa 70% ang ating naibibigay, kaya wala nang natitira para sa ating sariling investment account. Dito natin kailangang matutunan ang sining ng pagtatakda ng boundaries o hangganan para hindi tayo maubos habang tumutulong sa ating mga mahal sa buhay. Maaari mong isama sa iyong 70% na budget ang tulong na ibinibigay mo sa iyong mga magulang o kapatid, pero huwag mong hayaan na kainin nito ang 30% na nakalaan para sa iyong retirement. Tandaan mo na kung hindi mo aayusin ang iyong sariling finances, ay baka sa huli ay ikaw naman ang maging pabigat sa susunod na henerasyon. Kaya ang pag-iipon ay isang forma rin ng pagmamahal sa pamilya. Ang pagiging tapat sa iyong 70-30 rule ay nangangailangan ng lakas ng loob na tumanggi sa mga hiling na hindi naman emergency para masiguro na lahat kayo ay magkakaroon ng mas magandang bukas. Sa huli mga ka-daily ay isipin nyo na ang 70-30 rule ay isang lifestyle choice na magdadala sa inyo sa isang buhay na walang masyadong stress pagdating sa pera. Kapag nakasanayan mo na ang sistemang ito ay magiging automatic na ang iyong pag-iisip at hindi mo na mararamdaman na nagtitipid ka dahil naging bahagi na ito ng iyong routine. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ganda ng mga gamit na nabili mo sa loob ng iyong 70%, kundi sa bilis ng paglaki ng iyong assets sa loob ng iyong 30%. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung sa simula ay hindi mo pa maperpekto ang ratio na ito dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka at sinusubukan mong ayusin ang iyong daloy ng pera. Ang bawat hakbang na ginagawa mo para sundin ang formula na ito ay isang hakbang palayo sa kahirapan at isang hakbang patungo sa buhay na lagi mong pinapangarap. Manatiling tapat sa iyong plano at huwag hayaan ang mga panandaliang luho na sumira sa iyong pangmatagalang tagumpay dahil deserve mo ang isang buhay na balanse at masagana. Aral number 7, Gemini said, ang panganib ng debt trap sa Pilipinas. Ang pampitong aral na tatalakayin natin mga ka-daily
ay ang tungkol sa panganib ng debt trap o ang bitag ng utang na madalas ay nagiging dahilan kung bakit nananatiling broke ang maraming Pilipino kahit malaki ang kanilang kinikita. Sa ating kultura ay tila naging normal na ang pangungutang para lang makaraos sa araw-araw o kaya naman ay para tapatan ang lifestyle ng ating mga kapitbahay at mga kaibigan sa social media. Ang debt trap ay nangyayari kapag ang malaking bahagi ng iyong sahod ay napupunta na lamang sa pagbabayad ng interes imbes na sa mismong principal na utang o sa iyong sariling ipon. Marami sa atin ang nahuhulog sa cycle ng pag-utang sa isang tao para lang pambayad sa utang sa ibang tao hanggang sa hindi na natin alam kung paano makaalis sa ganitong sitwasyon. Dapat nating maintindihan na ang utang ay parang anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng iyong financial house hanggang sa isang araw ay bigla na lang itong gumuho nang hindi mo namamalayan. Ang pag-iwas sa bitag na ito ang unang hakbang para mabawi mo ang kontrol sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. Dapat nating matutunan ang pagkakaiba ng good debt at bad debt mga ka-daily para hindi tayo maligaw ng landas pagdating sa paghawak ng pera. Ang good debt ay ang mga utang na ginagamit natin para sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kita o tumataas ang value sa paglipas ng panahon, tulad ng pagpapalago ng isang maliit na negosyo o ang pagkuha ng karagdagang skills para tumaas ang sahod. Sa kabilang banda ay ang bad debt naman ay ang mga utang na ginagamit natin para sa mga bagay na nawawalan ng value sa oras na makuha natin ito, tulad ng bagong gadget, damit, o ang pagpapakitang tao sa mga handaan at fiesta. Maraming Pilipino ang nabaon sa bad debt dahil sa hilig natin sa installment plans o ang tinatawag nating buy now pay later na tila napakagaan sa bulsa sa simula pero napakabigat kapag pinagsama-sama na ang monthly payments. Ang bawat sentimo na ibinabayad mo sa interest ng bad debt ay perang ninanakaw mo sa iyong future self na dapat sana ay nakalagay sa iyong investment account at lumalago ng kusa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga gamit na nabili mo sa utang kundi sa dami ng assets na pag-aari mo ng buo at walang sabit sa kahit kanino. Isa sa mga pinakamalaking kalaban natin sa panahon ngayon ay ang credit card debt at ang mga mabilisang pautang na may napakataas na interes, mga ka-daily. Ang credit card ay isang magandang tool kung marunong kang gumamit nito at nababayaran mo ang full balance mo bawat buwan. Pero nagiging lason ito kapag ang minimum payment lang ang iyong binabayaran. Kapag minimum lang ang ibinabayad mo ay parang hinahayaan mo ang bangko na kumita ng malaki mula sa iyong pinaghirapan habang ikaw ay nananatiling nakatali sa kanila sa loob ng maraming taon. Nandiyan din ang panganib ng mga mobile loan apps na napakadaling ma-access pero may kasamang hidden charges at mga penalties na pwedeng sumira sa iyong peace of mind at pati na rin sa iyong reputation. Ang utang na may mataas na interes ay parang tumatakbo ka sa isang treadmill, kung saan pagod ka na pero hindi ka naman umaalis sa kinaroroonan mo dahil sa bigat ng iyong dinadala. Kailangan nating magkaroon ng matinding disiplina na huwag mangutang para sa luho at laging siguruhin na may pondo tayo bago tayo bumili ng kahit anong bagay na hindi naman natin kailangan para mabuhay. Para sa mga ka-daily nating kasalukuyang nasa loob ng debt trap, ay kailangan nyo ng isang seryosong exit plan para tuluyan ng makalaya mula sa tanikala ng utang. Maaari ninyong gamitin ang debt snowball method kung saan uunahin ninyong bayaran ang pinakamaliit na utang habang nagbabayad ng minimum sa ibang mga obligasyon para maramdaman nyo ang psychological win tuwing may nabubura kayong utang. O kaya naman ay ang debt avalanche method kung saan uunahin ninyong bayaran ang utang na may pinakamataas na interes para makatipid kayo sa kabuuang halaga na lalabas sa inyong bulsa.
Ang mahalaga ay ang desisyon na itigil na ang paggawa ng mga bagong utang habang inaayos nyo ang mga lumang obligasyon para hindi na lalong lumalim ang hukay na inyong kinatatayuan. Ang pagbabayad ng utang ay nangangailangan ng sakripisyo tulad ng pagbabawas sa mga unnecessary expenses at ang paghahanap ng extra income para mas mapabilis ang inyong paglaya. Walang shortcut sa pag-alis sa utang kundi ang pagharap sa katotohanan at ang pagkakaroon ng determinasyon na baguhin ang iyong relationship sa pera para sa iyong kabutihan. Sa huli mga ka-daily ay tandaan nyo na ang tunay na kalayaan ay ang hindi pagkakaroon ng kahit kaninong pinagkakautangan at ang kakayahang magdesisyon para sa iyong sarili nang walang iniisip na bayarin. Huwag nating hayaan na ang ating pangarap ay mabansot dahil lang sa gusto nating makisabay sa uso o dahil sa takot nating mapag-iwanan ng iba sa usapin ng material na bagay. Ang kapayapaan ng isip na dulot ng pagiging debt-free ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling sasakyan o malaking bahay na hindi mo pa naman talaga pag-aari dahil nakasanglap pa ito sa bangko. Maging matalino at mapanuri sa bawat loan agreement na inyong papasukin at laging itanong sa sarili kung ang utang bang ito ay makakatulong sa inyong pagyaman o lalo lang kayong ilulubog sa hirap. Ang disiplina sa pag-iwas sa utang ang magbibigay sa inyo ng sapat na pondo para makapag-invest sa inyong sarili at sa mga oportunidad na magdadala sa inyo sa tunay na rurok ng tagumpay. Manatiling wise at huwag magpadala sa mga matatamis na salita ng mga nag-aalok ng mabilis na pera dahil sa dulo ay ikaw at ang iyong pamilya rin ang magdadala ng pasanin kung hindi ka magiging maingat. Aral number 8. Smart women finish rich. O ang financial literacy para sa kababaihan. Ang ikawalong aral na tatalakayin natin mga ka-daily ay ang mahalagang papel ng mga kababaihan pagdating sa usaping pinansyal o ang tinatawag nating smart women finish rich concept. Sa ating lipunan dito sa Pilipinas ay madalas na ang mga nanay o ang mga asawang babae ang itinuturing na treasurer ng tahanan dahil sila ang humahawak ng budget para sa pagkain at iba pang pangangailangan. Pero madalas din na ang mga kababaihan ay nakakalimot na mag-isip para sa kanilang sariling financial future dahil masyado silang nakatutok sa pag-aalaga sa kanilang mga anak at pagsuporta sa kanilang mga asawa. Dapat nating maintindihan na ang financial literacy ay hindi lang para sa mga lalaki o para sa mga may malalaking negosyo, kundi ito ay isang mahalagang skill na dapat taglayin ng bawat babae para sa kanilang seguridad. Ang pagiging wise sa pera ay nagbibigay ng empowerment at boses sa mga kababaihan para makapagdesisyon ng tama at hindi lang basta umasa sa kung ano ang ibinibigay sa kanila. Ang isang babaeng marunong humawak ng pera ay hindi lang nagliligtas sa kanyang sarili, kundi nagbibigay din ng matibay na pundasyon para sa buong pamilya. Merong mga biological at social na dahilan kung bakit kailangang mas maging agresibo ang mga kababaihan sa pag-iipon at pag-i-invest kumpara sa mga kalalakihan mga ka-daily. Una sa lahat ay ayon sa statistics ay mas mahaba ang life expectancy o ang itatagal ng buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki kaya naman kailangan nila ng mas malaking retirement fund. Pangalawa ay madalas na nagkakaroon ng gap sa career ng mga babae tuwing sila ay nagbubuntis o tumitigil muna sa trabaho para mag-alaga ng mga anak, kaya nababawasan ang kanilang earning years. Kung ang isang babae ay hindi marunong mag-invest habang siya ay kumikita pa, ay malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng problema pagdating ng panahon na siya ay matanda na at wala ng katuwang sa buhay. Kaya naman napakahalaga na ang bawat ka-daily nating kababaihan ay matutunan ang sining ng compound interest at ang pagpili ng tamang investment vehicles tulad ng stocks o bonds. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang pera ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili para masiguro na hindi ka magiging pabigat sa kahit kanino sa huli.
Dapat din nating basagin ang maling mindset na ang mga lalaki lang ang dapat gumagawa ng malalaking financial decisions o ang mga lalaki lang ang marunong sa numero mga ka-daily. Ang totoo niyan ay ayon sa maraming pag-aaral ay mas magagaling na investors ang mga kababaihan dahil sila ay mas maingat at mas nakatutok sa long-term goals kaysa sa mga lalaki na madalas ay mahilig sa high-risk moves. Ang mga babae ay may natural na abilidad na maging matiyaga at disiplinado. Kaya naman kapag natutunan nila ang tamang sistema ng pag-i-invest, ay siguradong mas malayo ang mararating ng kanilang pera. Huwag kang matakot na magtanong tungkol sa insurance, taxes, o stock market dahil ang kaalaman sa mga bagay na ito ang magsisilbing protection mo laban sa anumang krisis. Ang isang smart woman ay hindi lang basta nagtitipid ng barya, kundi nagpapatakbo ng isang sistemang nagpapalago ng kanyang yaman nang hindi siya kailangang magpuyat sa pagtatrabaho habang buhay. Ang kalayaan mula sa stress ng pera ay nagsisimula sa desisyon mong aralin ang mga bagay na akala mo noong una ay mahirap intindihin. Para sa mga ka-daily nating may asawa na o nasa loob ng isang relasyon, ay napakahalaga ng pagkakaroon ng financial independence o ang sarili mong pondo kahit na maayos ang inyong pagsasama. Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala sa iyong partner, kundi tungkol ito sa pagiging handa sa anumang hindi inaasahang pangyayari sa buhay tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng breadwinner. Ang pagkakaroon ng sariling investment account ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at dignidad dahil alam mong mayroon kang sariling sandigan anuman ang mangyari sa labas ng iyong tahanan. Mahalaga rin na magkaroon kayo ng open communication ng iyong asawa tungkol sa inyong financial goals para pareho kayong nagtutulungan patungo sa rurok ng tagumpay imbes na maging sanhi pa ito ng away. Ang pagtuturo sa iyong mga anak ng tamang habit sa pera ay nagsisimula sa kung paano kanila nakikitang humawak ng iyong sariling pananalapi, kaya maging mabuting ehemplo ka sa kanila. Ang isang pamilyang may nanay na marunong sa pera ay may mas malaking tsansa na makaalis sa cycle ng kahirapan at makamit ang masaganang buhay. Sa huli mga ka-daily ay nais kong paalalahanan ang bawat babaeng nakikinig na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa laki ng iyong sakripisyo para sa iba, kundi sa kung paano mo rin pinapahalagahan ang iyong sariling kinabukasan. Ang pagiging smart sa pera ay isang forma ng self-love dahil sinisiguro mo na magkakaroon ka ng maayos at disenteng buhay kahit sa panahon ng iyong pagtanda. Huwag mong hayaan na ang iyong pangarap ay mawala lang dahil sa takot mong subukan ang mga bagay na bago o dahil sa pakiramdam mong huli na ang lahat para sa iyo. Simulan mong magbasa ng mga libro tungkol sa finance o manood ng mga tutorials na makakatulong sa iyo para lumawak ang iyong kaalaman at kasanayan. Ang bawat maliit na hakbang mo ngayon ay magbubunga ng malaking tagumpay na pakikinabangan mo at ng iyong mga mahal sa buhay sa darating na panahon. Maniwala ka sa iyong kakayahan at tandaan na ang isang babaeng may plano at disiplina ay walang hindi kayang abutin pagdating sa usapin ng tagumpay at kayamanan. Aral number 9. Ang kwento ng ordinaryong milyonaryo at ang ugali ng tagumpay. Ang ikasiyam na aral na pag-uusapan natin mga ka-daily ay ang kwento ng mga ordinaryong milyonaryo o ang mga taong may karaniwang trabaho pero nagawang yumaman ng husto. Marami sa atin ang nag-aakala na para maging milyonaryo ay kailangan mong maging CEO ng isang malaking kumpanya, manalo sa loto o kaya naman ay maging sikat na artista o vlogger. Pero ayon sa mga totoong kwento na ibinahagi ni David Bach tungkol sa kanyang sariling lolo at lola, ay naging milyonaryo sila hindi dahil sa malaking sahod, kundi dahil sa kanilang consistent na ugali sa pag-iipon at pag-i-invest.
Ang kanyang lola ay isang hamak na empleyado lamang na may maliit na kita, pero dahil sa disiplina na itabi ang maliit na bahagi ng kanyang sahod, simula nung siya ay bata pa ay nagawa niyang palaguin ito sa loob ng maraming dekada. Ang aral na ito ay isang malakas na sampal sa katotohanan na ang pagyaman ay hindi tungkol sa kung ano ang trabaho mo, kundi tungkol sa kung paano mo pinatatakbo ang iyong pera araw-araw. Dapat nating maintindihan mga ka-daily na ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa katalinuhan o sa swerte pagdating sa usapin ng long-term wealth building. Ang mga ordinaryong milyonaryo ay madalas na hindi mo mapapansin sa kalsada dahil hindi sila mahilig magsuot ng mga mamahaling branded na damit o magmaneho ng mga luxury cars na hindi naman nila kailangan. Sila ay mga taong namumuhay ng simple o below their means dahil mas pinahahalagahan nila ang seguridad ng kanilang kinabukasan kaysa sa pansamantalang paghanga ng ibang tao. Sa Pilipinas ay marami tayong kilalang mga kwento ng mga janitor, guro o mga ordinaryong kawani ng gobyerno na nagugulat na lang ang lahat dahil pagretiro nila ay mayroon silang milyon-milyong piso sa kanilang bank account at mga investments. Ang sikreto nila ay hindi mahika kundi ang walang sawang paglalagay ng pera sa kanilang mga savings account at investments kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ng ekonomiya. Ang pagiging matiyaga at ang pagtanggi sa mga panandaliang luho ang nagbigay sa kanila ng kalayaang hindi nararanasan ng mga taong puro porma lang ang inuuna. Ang kapangyarihan ng compound interest ang pinakamahalagang sandata ng mga ordinaryong milyonaryo na kailangan nating tularan mga ka-daily. Ang compound interest ay ang proseso kung saan ang iyong interest ay kumikita pa ng karagdagang interest hanggang sa ang iyong pera ay lumaki ng parang isang malaking snowball na gumugulong pababa ng bundok. Hindi mo kailangan ng isang bagsakang malaking halaga para simulan ito dahil ang pinaka-importante ay ang oras na ibinibigay mo sa iyong pera para ito ay lumago ng kusa. Kung magsisimula kang mag-ipon at mag-invest habang ikaw ay nasa 20s o 30s mo pa lang, ay mas maliit na halaga lang ang kailangan mong itabi kumpara sa kung magsisimula ka na kung kailan ikaw ay malapit na sa retirement age. Ang mga ordinaryong milyonaryo ay alam ang sikretong ito, kaya naman hindi sila tumitigil sa pag-i-invest kahit na maliit lang ang kanilang sahod dahil alam nila na ang bawat piso ay may potensyal na maging libo-libo sa darating na panahon. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso at huwag panghinaan ng loob kahit na parang mabagal ang pag-asenso sa simula ng iyong journey. Ang pagiging frugal o ang pagiging matipid ng may layunin ay isa ring katangian na makikita natin sa mga ordinaryong milyonaryo na dapat nating isabuhay mga ka-daily. Ang pagiging matipid ay hindi nangangahulugan na magiging madamot ka sa iyong sarili o sa iyong pamilya, kundi ito ay ang pagiging wise sa bawat paggastos na iyong gagawin. Ang mga taong ito ay mahilig mag-canvas, naghahanap ng best value for money at hindi bumibili ng mga bagay dahil lang ito ay uso o dahil gusto nilang makilevel sa kanilang mga kakilala. Sa ating kultura ay madalas tayong ma-pressure na gumastos ng malaki tuwing may okasyon o fiesta, pero ang isang ordinaryong milyonaryo ay alam kung kailan dapat magsabi ng hindi para sa mas malaking pangarap. Ang bawat sentimo na natitipid nila sa mga hindi importanteng bagay ay agad nilang inilalagay sa kanilang wealth building fund para lalong mapabilis ang kanilang financial freedom. Ang tunay na yaman ay nasa katahimikan ng iyong buhay at sa seguridad na nararamdaman mo dahil alam mong wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino basta maayos ang iyong kinabukasan. Sa huli mga ka-daily ay nais kong itanim sa inyong mga puso na kayo rin ay may kapasidad na maging isang ordinaryong milyonaryo anuman ang inyong trabaho o pinagmulan sa ngayon. Huwag ninyong hayaan na limitahan kayo ng inyong kasalukuyang sitwasyon dahil ang pagyaman ay nagsisimula sa inyong mindset
at sa inyong araw-araw na habits sa pera. Simulan ninyong tignan ang bawat piso bilang isang sundalo na magtatrabaho para sa inyo at huwag itong basta-basta pakakawalan sa mga bagay na walang kwenta. Ang kwento ng lolo at lola ni David Bach ay isang inspiration na kahit sino ay pwedeng magtagumpay basta mayroon kang tamang plano, disiplina, at higit sa lahat ay ang consistency na gawin ang tama sa loob ng mahabang panahon. Ang tagumpay ay hindi nakareserba para sa iilan lang kundi ito ay para sa lahat ng may lakas ng loob na baguhin ang kanilang ugali at panindigan ang kanilang mga pangarap. Manatiling focus sa iyong layunin at gawin mong motivation ang pangarap mong magkaroon ng masaganang buhay para sa iyong sarili at para sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Aral number 10. Ang Finish Rich Action Plan para sa iyong tagumpay. Ang ikasampu at huling aral na tatalakayin natin mga ka-daily ay ang pagbuo ng iyong sariling finish. Rich Action Plan para masiguro na ang lahat ng natutunan mo ay hindi lang mananatiling impormasyon sa iyong isipan. Marami sa atin ang mahilig manood ng mga motivational videos o magbasa ng mga tips sa pagyaman. Pero pagkatapos ng ilang araw, ay bumabalik din tayo sa ating mga maling habits dahil wala tayong konkretong plano na sinusunod. Ang isang action plan ay nagsisilbing mapa na magtuturo sa iyo kung nasaan ka na ngayon at kung gaano pa kalayo ang kailangan mong lakbayin para marating ang iyong financial freedom. Ayon kay David Bach, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng desisyon sa loob ng 24 hours matapos mong malaman ang mga aral na ito dahil ang momentum ay napakahalaga sa pagbabago ng buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto sa simula, ang mahalaga ay mayroon kang malinaw na listahan ng mga susunod na gagawin para hindi ka na muling maligaw sa landas ng kahirapan at kawalan ng direksyon. Ang unang bahagi ng iyong action plan mga ka-daily ay ang paghahanap ng iyong malalim na dahilan o ang tinatawag nating why sa likod ng iyong pangarap na yumaman. Ang pag-iipon at pag-i-invest ay hindi madali at siguradong dadaan ka sa mga panahong mapapagod ka o matutokso kang gumastos, kaya kailangan mo ng isang motivation na mas malaki pa sa iyong sarili. Maaring ito ay ang pangarap mong mabigyan ng maayos na bahay ang iyong mga magulang o kaya naman ay ang masiguradong makakapagtapos sa magandang kolehiyo ang iyong mga anak nang hindi ka nangungutang. Kapag malinaw sa iyo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga sakripisyong ito, ay mas magkakaroon ka ng lakas ng loob na tumanggi sa mga panandaliang luho at manatiling tapat sa iyong 70-30 rule. Isulat mo ang iyong layunin sa isang papel at ilagay mo ito sa lugar na lagi mong makikita para lagi kang mapapaalalahanan na ang bawat pisong itinatabi mo ay may mas malalim na kahulugan at layunin. Ang yaman na walang malinaw na purpose ay madaling mawala, pero ang yamang nakatali sa isang pangarap ay lalong lumalago at nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Pangalawang hakbang sa iyong plano mga ka-daily ay ang pag-audit o ang pagsusuri sa iyong kasalukuyang financial status nang may katapatan at walang halong pag-aalinlangan. Kailangan mong ilista ang lahat ng iyong kinikita, lahat ng iyong utang, at kung saan ba talaga napupunta ang bawat sentimo ng iyong sahod, bawat buwan. Maraming Pilipino ang takot tumingin sa kanilang bank account o sa kanilang mga billing statements dahil ayaw nilang harapin ang realidad. Pero hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo kung hindi mo ito tatanggapin. Kapag nakita mo na ang kabuuan ng iyong finances, ay madali mo nang matutukoy kung nasaan ang iyong latte factor at kung aling mga utang ang dapat mong unahing bayaran gamit ang automation system. Ang pagkakaroon ng malinaw na record ay nagbibigay sa iyo ng control at tinatanggal ang takot na dulot ng kawalang katiyakan sa iyong buhay. Isipin mo na ikaw ang CEO ng iyong sariling buhay at ang iyong pera ay ang iyong mga empleyado na kailangang i-manage ng maayos para maging matagumpay ang iyong kumpanya sa hinaharap.
Pangatlo ay ang pagsasagawa ng automation hacks na tinalakay natin sa mga nakaraang aral para masigurong hindi ka naaasa sa tsamba mo ka-daily. Ang iyong action plan ay dapat may kasamang petsa kung kailan mo itatawag sa iyong bangko o kailan mo isa-set up sa iyong mobile app ang automatic transfer para sa iyong savings at investments. Huwag mong sabihing bukas o sa susunod na buwan dahil ang pagpapaliban ay ang magnanakaw ng oras at yaman. Kaya gawin mo na ito sa lalong madaling panahon. Simulan mo sa halagang komportable ka pa sa ngayon, pero lagyan mo rin ng schedule kung kailan mo ito dadagdagan para patuloy na lumago ang iyong wealth building fund. Ang layunin ay gawing invisible ang iyong ipon para hindi mo na kailangang pag-isipan pa kung magtatabi ka ba o hindi dahil ang sistema na mismo ang gagawa nito para sa iyo. Kapag naitayo mo na ang matibay na pundasyong ito ay mas magkakaroon ka ng kumpiyansa na harapin ang anumang hamon ng buhay dahil alam mong mayroon kang backup na patuloy na lumalaki. Sa huli mga ka-daily ay tandaan nyo na ang pagiging rich ay hindi lang tungkol sa dami ng pera sa bangko, kundi tungkol ito sa pagkakaroon ng kalayaan na gawin ang gusto mo sa iyong oras at buhay. Ang Finish Rich Action Plan na ito ay ang iyong susi para makamit ang buhay na laging mong pinapangarap noong bata ka pa, na walang iniisip na bayarin o utang. Huwag kang matakot na magsimula kahit nasaan ka man ngayon, dahil ang pinakamahalagang hakbang ay ang unang hakbang na gagawin mo matapos mapanood ang video na ito. Manatiling konektado sa mga komunidad na tulad ng The Filipino Daily na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kaalaman para lalong mapalawak ang iyong financial literacy. Ang tagumpay ay abot kamay mo na basta't meron kang disiplina, tamang plano, at pananalig sa iyong sariling kakayahan na baguhin ang iyong tadhana. Maraming salamat sa pagsama sa ating 10 aral at asahan nyo na nandito lang kami para suportahan kayo sa inyong journey patungo sa rurok ng tagumpay at kasaganaan. Sa kabuuan ng ating topic ngayong araw ka-daily, ang sikreto ng tunay na pagyaman ay hindi nakatago sa malalaking jackpot kundi sa maliliit na desisyon na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Mula sa first hour rule na inuuna ang ipon bago gastos hanggang sa latte factor na nagpapakita kung paano ang maliit na luho ay nagiging hadlang sa yaman. Malinaw na ang disiplina ang tunay na puhunan. Ang automation, boring investments, at tamang budget ratio ay nagbibigay ng sistema laban sa tukso at katamaran. Sa kabilang banda, ang pag-iwas sa debt trap at ang empowerment ng kababaihan ay nagpapakita na ang financial literacy ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kalayaan at kapangyarihan. Ang kwento ng ordinaryong milyonaryo ay patunay na hindi kailangan ng malaking sahod, kundi tamang ugali. Sa huli, ang Finish Rich Plan ay nagsisiguro na ang kaalaman ay nagiging action. Ang tunay na kayamanan ay kalayaan, ang oras na hawak mo para sa sarili, pamilya at pangarap. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.